Isang maulang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa mga awit. Kabanata 8, talatang 1 hanggang 9. Ito ang sinasabi, O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuri abot sa langit. Pinupuri ka ng mga bata't bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyong ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawan, pati na ang mababangis, lahat ng ibong lumilipad, at mga isda sa karagatan, at lahat ng nilikha na sa karagatan, O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, O Diyos, ay pasalamatan sa isang magandang umaga na iyong ibinigay para sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami, O Diyos, ay patuloy na umarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Panginoong Hesus, sa umagang ito, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Abutin mo sila, O karamdaman. Abutin mo sila, O Diyos, at ano man ang kalooban mo, O Diyos, siya, iyong kalooban mo, Panginoon, ang siyang aming susundin, hindi po ang aming kalooban. Kaya Lord, aming nilalapit sila sa inyo na naway kalooban mo na sila ay gagaling sa mga karamdaman, Panginoon. Ito man ay cancer, diabetes, nasa kidney, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang patuloy na humawak sa mga anak mong ito upang manumbalik ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Amin din nilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigang, mga senior citizen, mga matatanda, O Diyos. Ingatan mo sila, Panginoon, sa panahon ngayon na maulan, madulas, ang karsada. Lord, ilayo mo sa kapahamakan ang aming mga kaibigang ito. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga estudyante, na sila ay magsisipasok sa mga paaralan, O Diyos, upang matuto. Lord, ingatan mo sila sa kanilang pagbabiyahe. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Bigyan mo sila ng kalakasan sa araw-araw, O Diyos. Maging ang mga guro, Panginoon, na magsisipasok din. Ikaw, O Diyos, ang siyang magbigay sa kanilang kalakasan, karunungan, upang patuloy silang makapagturo ng maayos sa kanilang mga estudyante, Panginoon. Maging ang mga administrador, Panginoon, lalong-lalo na sa iyong paaralan, ang PCU.
Patuloy mo pong ingatan ang aming mga administrador sa pangungunan ng aming presidente na si Dr. Gawan. Ikaw, Diyos, ang siyang magpala sa iyong school, Panginoon, sa iyong eskwelahan. Ikaw ang magpala sa mga leaders ng inyong eskwelahan, Panginoon. Ang aming presidente, pagpalain mo po, Panginoon. Bigyan mo po siya ng kalakasan sa araw-araw ng kanyang paglilingkod sa iyong paaralan upang mapaganda ang paaralan mo, Panginoon, at maibahagi ang mga salita mo, Panginoon, sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo. Panginoon Jesus, amin ding inilalapit ang aming mga kaibigan na ngayon ay nasa kanilang mga trabaho. Patuloy mo pong ingatan, Panginoon, ang mga kaibigan mo namin ito. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Maging ang mga kaibigan namin na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW, sila po'y ingatan mo sa lugar kung saan sila nagtatrabaho. Nagtitiis sila sa malayo sa kanilang mga mahal sa buhay upang mabigyan nila ng maayos na buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa panahon ito na maulan upang madiligan ang mga halaman tanim. At dalangin ko rin na ingatan mo ang aming mga kaibigan sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Ito man ay sa pamagitan ng kanilang hanap buhay, Lord. Ikaw, Diyos, ang magpala sa kanila. Maging ang mga kaibigan namin nagda-drive, mga jeepney driver, Panginoon, mga bus driver, sila po'y ingatan mo sa daan, Panginoon. Madula sa kalsada, Lord, ikaw ang siyang magbigay sa kanila ng proteksyon sa anumang aksidenteng mangyayari sa kalsada, Panginoon. Kaya, Lord, sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito dahil ikaw ang aming Diyos, aming Panginoon, na siyang nagliligtas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo upang kami hindi mapahamak. Maraming salamat po, Diyos. Ito ang aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Ang kahalagahan ng tao mula sa manlilikha. Iyon po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Bagamat tanghali na ako, mga kaibigan, mag-alas 7 na. Pero patuloy pa rin tayo sa ating morning devotion. So dito nakikita natin na napakalinaw na sinasabi sa Biblia na nilikha ng Diyos ang tao para sa kanyang kaluwalhatian. Ayon sa Isaias 43, talatang 37. Kaya nga mga kapatid, ang pinakamataas na layunin ng tao ayon sa Biblia ay ang pagluwalhati, no? Pagluwalhati sa Diyos. Maaring ang tanong ng mas mahirap sagutin ay, paano natin maluluwalhati ang Diyos? Ayon sa awit 100, talatang 2 hanggang 3, mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y kanya. Tayo'y kanyang bayan at mga tupa na kanyang pastulan. Bahagi ng pagluwalhati natin sa Diyos, mga kaibigan, ay ang pagkilala kung sino siya bilang ating manlilikha para sa mga baguhan. At purihin at sambahin siya kaya ng nararapat. Okay. Ginaganap natin ang layunin ng pagluwalhati sa Diyos sa pamagitan ng pagkikipagrelasyon, no? Pagkikipagrelasyon at tapat na paglilingkod sa Kanya. Dahil nilikha ang Diyos ang tao ayon sa Kanyang wangis, hindi magagampanan ng tao ang Kanyang layunin ng hiwalay sa Kanya. No? Malinaw na malinaw yan. Hindi magagampanan natin ang kanyang layunin kung tayo hiwalay sa kanya.
Sinubukan ni Haring Solomon na mabuhay para sa kanyang pansariling kasiyahan. Ngunit mga kaibigan, sa huling bahagi ng kanyang buhay, natanto niya na ang isang buhay na nagpaparangal at nagpapasakop sa Diyos, ang buhay na kasiyasiya. Makikita po natin yan sa Mga Ngaral, Kabanata 12, talatang 13 hanggang 14. Sa ating mga makasalanang kalagayan, mga kaibigan, inihiwalay tayo ng kasalanan sa Diyos at naging imposible para sa atin na maluwalhati natin siya sa ating sariling kakayahan. Ngunit sa pamagitan ng paghahandog ng buhay ni Kristo, mga kaibigan, paghahandog ng buhay ni Kristo, naibalik ang relasyon natin sa Diyos. Naibalik, napakasarap, mga kaibigan, na naibalik ang ating relasyon sa Diyos. Noong una ay nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. So, dahil sa paghahandog ng buhay ni Kristo doon sa krus, mga kaibigan, naibalik na ang relasyon natin sa Kanya. Kumbaga ba, meron na tayong relasyon. Pinatawad na tayo ng ating mga kasalanan at wala nang sagabal sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Ayon sa Roma, Kabanata 3, talatang 23 hanggang 24. Mga kaibigan, ang pinakatangi sa lahat, may kakayahan na tayo. May kakayahan na tayo na luwalhatiin ang Diyos dahil binigyan muna niya tayo ng kaluwalhatian. Isinulat ni Apostol David sa awit 8, talatang 4 hanggang 6, ano ang tao upang iyong alalahanin siya? At ang anak ng tao upang iyong dalawin siya? Sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang kaysa Diyos at pinaputungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Iyong pinapagtataglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Inyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Inuulit ito sa Hebreo 2, talatang 6 hanggang 8. Ipinapakita ng talatang ito ang isa pang layunin na ibinigay ng Diyos sa tao, ang pamamahala sa mundo. Ayon sa Henesis 1, talatang 28 hanggang 29. Bagamat muli, magkakampanan lamang natin ito, mga kaibigan, ng tama sa pamagitan ng tamang relasyon natin sa Diyos. Yun ang malinaw, mga kaibigan. Magampanan lamang natin ito ng tama sa pamagitan ng relasyon natin sa ating Panginoong Hesukristo. Mas nakikilala natin ang ating manlilikha. Mas lalo natin siyang iniibig. Ayon sa Mateo 22, talatang 37 hanggang 38. Mas nauunawaan natin kung sino tayo at kung ano ang kanyang layunin para sa atin. Nilikha niya tayo upang luwalhati sa Kanya. May natatanging plano at layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kaibigan. May layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. At maaari nating malaman na anuman ang planong iyon, tiyak na magre-resulta iyon sa Kanyang kaluwalhatian. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kasolidra, mga kaibigan. Paano natin maluluwalhati ang Diyos? Diba? Paano natin maluluwalhati ang Diyos? Ayon sa Pilipos 3:21, babaguhin niya ang kalagayan ng ating mga hamak na katawan upang maging katulad ng kanyang maluwalhating katawan. Sa pamagitan ng kapangyarihang kumikilos sa kanya upang maipailalim niya sa kanyang sarili ang lahat ng bagay. Ngayon, ano naman ang kahalagahan ng tao mula sa Diyos?
Ayon sa Mateo 6, talatang 26, masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinapakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? O, di ba malinaw na malinaw yan, mga kaibigan? Huwag nating alalahanin ang bukas. Dahil ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng mga pangangailangan natin, mga kaibigan. Huwag nating problemahin. Yun nga, sabi sa Matthew 6:26, di ba? Ang mga ibon nga sa langit, hindi sila marunong magtanim, hindi sila marunong mag-ani. Pero, nakakapagtipon sila ng pagkain sa kanilang bangan, no? Sa kanilang lagayan. Tayo pa kaya? Nakawangis tayo ng Diyos, no? Ginawa niya tayo bilang mga anak niya tayo. Tayo pa kaya ang hindi niya pagbibigyan, hindi na tayo bibigyan ng ating mga pangailangan sa araw-araw? Meron yan, mga kaibigan. Pangako ng Diyos yan. No? Pangako niya na hindi ko kayo iwanan ni pababayaan man. So ngayon, ano naman ang kahalagahan ng kalikasan sa buhay ng tao? Yun ang tanong, no? Ano ang kahalagahan ng kalikasan sa buhay ng tao? Ayon naman sa mga Gawa 4, talatang 24, at sila ng kanilang marinig ito ay nangagkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos at nangagsabi, O Panginoon, Ikaw na gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng nangasa mga yaon. O, di ba? Mahalaga sa atin ang lahat ng kalikasan. Kaya huwag nating abusuhin, mga kaibigan. Katulad ng dagat, no? Kung tayo ay naghahanap buhay sa karagatan, huwag tayong gumamit ng mga dynamite o dinamita upang tayo'y makahuli ng maraming isda. Kung tayo naman ay nasa kalupaan, huwag tayong gumamit, huwag tayong magiging yung mga illegal loggers, no? Putol ng mga kahoy. Kasi yung mga kahoy na yun ang nagpuprotekta sa atin upang hindi tayo bahain, hindi tayo magkakaroon ng landslide. Di ba? Yun ang kahalagahan ng kalikasan sa buhay ng tao. Kaya, mga kaibigan, alagaan natin itong mga kalikasan na ito. Tayo ay bilang mga mananampalataya, meron tayong responsibilidad na alagaan natin ang kalikasan dahil ito po ay buhay. Buhay natin yun eh. Kapag ang kalikasan ay magalit, no? Nako. Katulad ngayon, na ulan-ulan. Halimbawa lang, tapon ka ng basura sa bangbang, sa kanal, saan man. So, kanino bababalik yung mga basura? Sa atin din, dahil ito ay magiging daan ng pagbaha sa ating kapaligiran. So, pahalagahan natin, mga kaibigan, ang kalikasan. So ngayon, ano naman ang kalikasan ng tao? Yun ang kalikasan ng tao. Ang kalikasan ng tao ang dahilan kung bakit tayo tao. Kung bakit tayo tao. Ang pagkakaroon natin ng emosyon at katalinuhan ang kaibahan ng ating kalikasan sa kalikasan ng mga hayop. At ang lahat ng iba pang nilikha ng Diyos. No? Kasi ang hayop naman, mga kaibigan, wala na, may mga hayop na may emosyon, pero hindi sila makapagsalita. Hindi sila, may matalino din na hayop, pero hindi sila marunong magsalita. So, ang isa sa natatanging kaibahan ng tao sa lahat ng nilikha ay ang ating kakayahang mga tuwiran. Walang ibang nilikha ang may ganitong kakayahan. At walang question na ang natatanging kaloob na ito ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos. So ang ating pangangatwiran, mga kaibigan, ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na maipakita ang ating kalikasan at ang ating pagiging kawangis ng Diyos. Gayon din ang kakayahan na maunawaan ang kaloob ng Diyos para sa kanyang nilikha.
Walang ibang nilikha ang Diyos na may kakayahang mga tuwiran gaya ng tao. Meron ba tayong nakikita na marunong mga tuwiran? O ang mga hayop, marunong ba mga tuwiran? Walang kakayahan sila na mga tuwiran. Tayo lang, bilang mga tao, bilang mga anak ng Diyos, tayo'y binigyan ng kakayahang mga tuwiran. Na ngayon, ano naman ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kalikasan ng tao? O ano naman ang sinasabi ng Biblia? Ito ngayon ang itinuturo ng Biblia na nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Okay? So, nangangahulugan ito na binigyan niya tayo ng kakayahan, no? Binigyan niya tayo ng kakayahan na magkaroon ng ilang pangunawa sa Kanya at sa Kanyang malawak at komplikadong disenyo. So, ang ating kalikasan bilang tao, mga kaibigan, ang naglalarawan ng ilang mga katangian ng Diyos. Bagamat sa isang limitadong paraan, umiibig tayo dahil nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos, na Diyos ng pag-ibig, di ba? Ayon sa Juan, Kabanata 4, talatang 16, Diyos ang pag-ibig, kaya tayo ay marunong umibig, no? Marunong tayong umiibig sa ating kapwa, no? Sa ating pamilya, di ba? Dahil nilikha tayo ayon sa kanyang wangis. Maaari tayong maging mahabagin, tapat, totoo, moral, matyaga at makatarungan. Oh, yun. Di ba? Ngunit, ang mga katangiang ito, mga kaibigan, ay sinira ng kasalanan na nananahan din sa ating kalikasan. So, ayon sa Juan, Kabanata 4, talatang 16, nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. So, ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nanatili naman sa Kanya. So, ano naman ang tao upang iyong alalahanin? Sabi nun, ano ang tao upang iyong alalahanin siya? So, binigyan ng Diyos ng parangal ang tao ng higit pa sa iba niyang nilikha. Binigyan tayo ng parangal, mga kaibigan. Kaya nga, ang Diyos ay naghirap, no? Nagtiis para sa atin. Nagtiis siya doon sa krus ng Kalbaryo. Pinalo siya, pinahiya siya, ano man ang ginawa niya upang tayo, mga kaibigan, ay kanyang maparangalan sa pamagitan ng pagliligtas niya sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Doon siya ipinako sa krus. Di ba? Napaka mahabang pag-ibig na ibinigay ng Diyos. Ibinigay niya ang lahat para lang tayo ay hindi mapahamak sa mga kasalanan. So, nararapat na purihin natin ang Diyos, mga kaibigan, dahil sa katotohanan ito. Ano man ang tingin sa atin ng ibang tao o tingin natin sa ating sarili, tandaan natin na espesyal at maganda tayo sa Diyos. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Oo nga po, Panginoon, kami po ay iyong nilikha. Mas lamang kami sa ibang mga nilikha mo, Panginoon. Kasi ay marunong kaming mga tuwiran, meron kaming emosyon, may tapat kami sa aming kapwa, umiibig kami. Lord, salamat ng mga ito. Dahil ikaw ang unang umibig, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ay sumunod sa iyong mga kalooban. Lord, salamat sa iyong walang sawang pagmamahal ninyo sa amin. Lord, alam namin na kami ay makasalanan. Alam namin na kami ay hindi nakaabot sa iyong kaluwalhatian. Pero dahil, O Diyos, sa pag-ibig mo, kami po iyong pinawalang sala upang kami, O Diyos, ay magiging isang tunay na mananampalataya. Kaya maraming salamat, Panginoon.
Lord, sa umagang ito, dalangin ko, Panginoon, ang lahat ng nakikinig sa mga salitang ito, sa aral mo, Panginoon, pagpalain mo po lahat ang nakikinig, Panginoon. Ito doon sa TikTok, dito sa Facebook, o sa YouTube, Lord, pagpalain mo sila. Ingatan mo po ang mga kaibigan namin ito na patuloy, nag-aaral, nananalangin, tumatawag sa pangalan mo, O Diyos. Ikaw ang siyang laging pumatnubay sa kanila. Patnubayan nawa kayo ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagan nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at ilingap niya ang kanyang mukha sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen.